Paano nga ba i-register ang company name sa DTI? So guys, ngayong araw ituturo ko sa inyo ang pag-register dito sa DTI na gagamitin nyo sa BIR. First ay punta tayo sa Google, tapos i-copy natin yung link. Huwag kayong mag-alala dahil ipoprovide ko yung link dito sa baba. Paalala lang guys, na bago pumunta ng BIR, dapat meron na kayong nakaprint na DTI ninyo. So isasend nyo ng soft copy, ipaprint nyo lang kasama na rin ang inyong ID. So, click nyo lang itong nasa itaas, tapos ganito na yung lilitaw. Then, i-next nyo lang ito. Ayan nga guys, ito na yung owner's information. I-know nyo lang yan kung hindi naman applicable para sa inyo. Then, yung citizenship, yung first name nyo, yung middle name kung meron, yung last name, and yung suffix kung meron din like junior, senior, or etc. Next is yung date of birth mo, yung civil status, and yung gender. Also, nandito rin yung ating email address. Huwag kayong mag-alala guys kung naka-capital letter yan. Kasi naka-capital talaga yan. Pero papasok at papasok pa rin yung file dun sa mismong email nyo. Now, click next. Tapos ito may lilitaw. Dito makikita nyo yung mga information nyo kung gusto nyo pampalitan or okay na. And also, may verification code na isasend doon mismo sa email nyo. Then, kukuhanan nyo lang yung verification code at i-input dito bago nyo i-verify. Kaya mahalaga na ilagay yung email ay gumagana at saka yung official nyo kasi ito rin yung gagamitin nyo doon sa BIR para hindi na kayo masyadong maguluhan, para isahan na lang yung email na pagsasendan nila. Ayun, pipili kayo kung anong scope. So yun nilagay ko dito barangay kasi wala pa masyadong budget. Ayun yung example nila, yung dominant name, descriptor, at kung ano-ano pa na pwede nyo gayahin. Select nyo lang yung region nyo, yung city, municipality, or province, and yung barangay. Tapos, proceed na kayo doon sa may dominant name. Dito sa may dominant name, for example, yung pangalan mo na gusto mong ilagay doon sa store mo ay Abby. So, yung ilalagay mo lang, Abby lang. Wala nang iba pa, Abby lang. Dito naman sa business name descriptor, like for example, sari-sari store. So, ilalagay mo, isa-search mo lang yung sari-sari store. Or kung clothing yan, or kung ano-ano pa, used clothes, kagaya ng sa amin, yan lang yung ilalagay nyo. Dito naman sa may proposed business name, kusa na yan. Kung ano yung nilagay mo dun sa dominant name, tsaka yung sa business name descriptor, yan din yung lilitaw doon sa proposed name. Then, kiklik mo lang yan to see if meron ka bang kamukhang or kagaya na name doon sa barangay nyo, kung select mo yung barangay or kung municipal or national. Kapag wala, means green lahat yan. Ngayon, kung satisfied ka na doon sa name ng business mo, pwede ka nang mag-proceed sa next na step. Ngayon, lalabas na dyan yung business information mo, kasama na rin yung bayad. Kung yung pinili mo ng scope ay barangay, so 200 yun, plus 30 kasi yung doc stamp, ay total nun ay 230. Magpa-processing na yan, kaya hintay lang ng konti. Yan, may lalabas na verification code, pwede yung picture. So, andyan na yung mga iilang information na inilagay nyo dyan kanina. And kung may street address kayo, pwede nyo ilagay yung phone number nyo and also yung mobile number nyo. So, dito sa may personal information, wala akong owner's TIN kaya hindi ko na nilagyan yan. Gusto nyo ng copy dyan sa residence address, pwede nyo namang i-check yan. Kung ayaw nyo, okay lang din. Then, click next na. So, pagka next nyo dyan, lilitaw na yung pinaka-final nyo. Then, confirm and proceed na lang kayo dyan para makapagbayad na. Ayun yung total amount na dapat yung bayaran and yung mga way kung paano kayo magbabayad like GCash, Maya, Land Bank, etc. So, proceed lang kayo ng proceed dyan hanggang sa matapos nyo na yung pinaka-dulo. Last part na yung pagbabayad, tapos isisend na nila doon sa mismong email nyo yung mismong DTI registration. Pwede nyo nang i-download yun and i-print kasama na rin yung photo ng ID ninyo bago kayo pumunta ng BIR. Yun lang. Thank you!